Magandang araw mga mag-aaral. Panibagong araw na naman para tayo ay matuto at tuklasin ang mga bagong kaalaman. Ako si Teacher Justin, ang inyong guro sa Filipino na laging handang gumabay at umalalay sa inyong pagkatuto. Narito na tayo sa ika-4 na quarter ng ating aralin. Kaya, inaasahan ko na mas paiigtingin nyo ang inyong pagsisikap at aktibong pakikilahok upang makamit ninyo ang inyong mga hangarin at inaasam na marka. Tara na't mag-aral na! Sa video ito ay pag-aaralan natin ang kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna at ang saknong 1 hanggang sa 6. Pag-aaralan rin natin ang elemento ng obra ng Ibong Adarna, ang mga tauhan, tagpuan at tunggalian. Narito na tayo sa ikalawang araw ng ating aralin. Halina't pag-aralan natin ang kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna. Simulan natin ito sa pagbabasa ng mga patnubay na tanong bago natin basahin ang akda bilang gabay sa ating pag-unawa. Una, ano-ano ang tema at paksa ng Ibong Adarna sa panahon ng kolonisasyon ng Kastila sa bansa? Pangalawa, bakit di matuntun ang sumulat ng Ibong Adarna? Pangatlo, saang mga bansa hinango ang Ibong Adarna? Pang-apat, paano isinulat ang manuskrito ng Ibong Adarna batay sa istruktura? Pang-5, masasalamin ba sa Ibong Adarna ang kalinangan ng ating bansa? Patunayan. Pagkatapos nating basahin ang kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna, ay nararapat lamang na masagot natin ang mga tanong na ito. Kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna. Ang paglaganap ng korido sa panahon ng Kastila. Noong Marso 16, 1921, dumating si Ferdinand Magellan sa Pilipinas na nagbukas ng ugnayang Espanyol at Pilipino. Gayunpaman, ang tunay na pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas ay nagsimula noong 1565 sa pamamagitan ni Miguel Lopez de Legazpi na nagtatag ng unang permanenteng pamayanan sa Cebu. Ito ang nagsimula ng mas malawakang kolonisasyon ng Pilipinas at nagdulot ng malalim na epekto sa kultura at lipunan ng bansa. Sinunog ng Kastila ang mga nakasulat na panitikan ng ating mga ninuno dahil sa kanilang layunin na itaguyod ang Katolisismo. Pinalitan nila ang mga nakasulat na panitikan ng mga Pilipino ng mga akdang naglalaman ng mga aral ng Katolisismo. Dahil dito, ang panitikan noong panahon ng Kastila ay nagkaroon ng mga elemento at anyo na katulad sa mga akdang Espanyol. Lumaganap ang mga anyong tulad ng mga tulang liriko, awit, korido at pasyon sa larangan ng panulaan. Ang panitikan ay isang mabisang instrumento upang mapalaganap ang relihiyong Katolisismo sa bansa. Ang mga tulang romansa tulad ng awit at korido ay nagbibigay halaga sa diwang Kristyanismo at karaniwang naglalarawan ng mga pakikipagsapalaran at kabayanihan kung saan ang pangunahing tauhan ay magtatagumpay dahil sa kanyang matatag na pananampalataya at matyagang pagtawag sa Diyos. Ang mga tulang bayani o epiko ay pinalitan ng mga akdang nakatuon sa pananalig kay Kristo at sa iba pang mga santo. Ang Ibong Adarna ay isang tulang pasalaysay na kilala sa kanyang romantisadong paksa na naglalarawan ng mga bayani na taglay ang dugong bughaw. Ito ay isa sa mga paboritong anyo ng tula sa Europa. Partikular na ang mga tulang pasalaysay na may paksa ng pakikipagsapalaran at kabayanihan.
Ang ganitong uri ng tulang romansa ay kilala at popular sa iba't ibang wika at karaniwang binabasa ng mga kababaihan. Sa Espanya, lalo itong sumikat noong panahon ng mga haring Katoliko, lalo na matapos ang pagtanggap ng kontrol sa Granada noong 1479. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin tiyak kung sino ang tunay na mayakda ng koridong Ibong Adarna. Sinabi ni Pura Santillan Castrense, kilalang propesor ng literatura, na maaaring ang kwentong Scala Silly ang pinagmula ng Ibong Adarna. Ipinapahayag na ang akda ay likha ng isang paring Dominiko noong 1300 AD. Ang Scala Silly ay tumatalakay sa isang hari na may sakit at nangangailangan ng tubig ng buhay upang gumaling. Sa paglalakbay ng tatlong anak upang hanapin ang lunas, ang bunso ang pinakamabait at pinakamagalang. Siya rin ang nakakamit ng lunas para sa sakit ng kanilang amang hari matapos tulungan ng isang matandang lalaki. Pinagdaanan niya ang maraming pagsubok sa pagkuha ng tubig ng buhay, kabilang ang pagharap sa mapanganib na ahas, mga nagbibighaning dalaga, at mga kawal na nagbabantay. Sa wakas, nagtapos ang kwento sa pagpapakasal ng prinsipe at prinsesa at namuhay sila ng maligaya. Dahil dito, ang tunay na pinagmula ng kwento ng akdang ito ay maaaring hango lamang sa mga kwentong bayan ng iba't ibang bansa sa Europa, tulad ng Romania, Denmark, Austria, Alemania at Finland. Ito rin ang nagtutulak sa ilan na hindi ganap na ituring ang Ibong Adarna bilang bahagi ng panitikang Pilipino dahil sa likas nitong pagkakaroon ng pinagmulan sa ibang bansa. Sa pagsusuri ng kasaysayan, kilala ang anyo ng tulang romansa sa Europa noong panahon ng medieval o Middle Ages. Tinatayang noong 1610 mula sa bansang Mexico, dumating ang akdang ito sa Pilipinas at ginamit bilang isang kasangkapan ng mga Espanyol upang hikayatin ang mga katutubo na tanggapin ang relihiyong Katolisismo. May mga koridong hindi matunton ang sumulat, kaya maaaring sabihing salaysaying bayan. Ang ganitong salaysay ay nagpalipat-lipat sa maraming bibig, yumaman sa nilalaman, at habang isinasalaysay ay nadaragdagan. Gayunpaman, sinasabi ng maraming kritiko ang pagpapalagay na ang may akda o unang humango nito ay si Jose de la Cruz, na kilala sa tawag na Joseng Sisiw. Ayon kay Julian Cruz Balmaceda, si Joseng Sisiw ang nagturo umano kay Francisco Balagtas kung paano sumulat ng tula. Bagamat ang Ibong Adarna ay itinuturing na halaw o nagmula sa ibang bansa, ang nilalaman naman nito ay sumasalamin sa kalinangan at kultura ng mga Pilipino. Sa akdang ito, makikita ang mga natatanging kaugalian at halaga ng mga Pilipino tulad ng matibay na pananampalataya sa poong may kapal, pagpapahalaga sa pamilya, respeto sa mga magulang at nakatatanda, pagtulong sa mga nangangailangan, paggalang sa kapwa, pagtanaw ng utang na loob, pagpapahalaga sa dignidad ng kababaihan at determinasyon sa harap ng mga pagsubok. Bukod sa mga aral na ito, tinangkilik din ng mga Pilipino ang Ibong Adarna noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol dahil nagdulot ito ng aliw at kasiyahan sa kanila. Sa katunayan, itinuturing na panitikang pantakas o escapist ang Ibong Adarna dahil sa sandaling pagbabasa o panonood nito, pansamantalang nakakalimutan ng mga Pilipino ang kanilang mga suliranin at naihahatid sila sa ibang mundo kung saan nagaganap ang pagkikipagsapalaran ni Don Juan, ang pangunahing tauhan sa akda. Sa lahat ng koridong na inimbag at isinulat sa Pilipinas, mas nakilala ang Ibong Adarna dahil bukod sa mga pirasong ito ay mabibili sa mga perya tuwing kapistahan.
Ipinapalabas din ito sa mga entablado tulad ng komedya o muro-muro. Dahil sa malawakang paglipat-lipat ng mga sipi, ang mga manuskrito at maging ang mga inilathalang kopya ng Ibong Adarna ay binibigyang pansin ang pagkakasulat nito, lalo na ang mga sukat at tugma ng bawat saknong. Sa kasalukuyan, ang mga standardisadong sipi ang karaniwang ginagamit sa mga paaralan at pahayagan na kasasalaminan ng ating lipunan, gayon din ng mga pagpapahalagang Pilipino. Sa gawaing ito, gamit ang timeline, itala ang mahahalagang pangyayari na naganap sa kalikirang pagkasaysayan sa panahon ng paglikha ng obra maestrang Ibong Adarna. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-like at subscribe. Paalam!